first, medyo nagdalawang isip kami. Two reasons. One reason was because the material is really very difficult. Yeah. Originally kasi, yung script na to was sexier, it was for Viva Max, pero syempre marami silang binago. And it's heavy drama kasi yung pelikulang ito. So ako, nagdalawang isip ako sa sarili ko kung kaya ko ba, kung mabibigyan ko ba ng justice. And then another reason pa, si Diego kasama ko. Sorry, kasi para kami magkapatid. Para kami magkapatid. Para ko siyang little brother. Kaya parang, kaya ko bang gawin to? So it was a big factor. Pero nagawa naman namin. Nagawa naman namin ang maayos. So, and then we're here, natuloy namin. So even if at the start meron kaming medyo may apprehensions ng konti, di ba? We decided together na ituloy namin. Kaya happy naman kami. So, kayo mismo nag-usap na, yes, tanggapin na natin. Yeah, well, aside from talking to Derek and talking to boss and everybody else in between, kami dalawa din, like, are we sure now we want to do, I mean, I've never had, aside from Adarnagan, pero minimal, yeah, wala kami masyadong eksena. Sabi ko, if we're gonna have a movie together, are we sure that this is the kind of movie that we want to have? Only because originally the script was intended for Viva Max. And when I look at Colleen, I see Quiz, see Billy, they've been my friends for the longest time in showbiz, so may konting awkwardness talaga, but hindi awkwardness talaga. Especially our first scene na magkasama kami, yung lines, basta, we'll just leave that out of it. So it was difficult, but then it's our profession at the end of the day. Alam mo yun, you should take out yung personal stuff and tignan mo lang talaga ng trabaho lang. Ulit, sabi kasi ni Derek, after the 3 scenes na yun nga yung sexy, ayaw niya tawagin intimate scenes, passionate scenes, ayaw niya tawagin erotic. Pero after the 3 scenes, sinabi mo lang sa kanya na kahit before, hindi ka parang buwa ng gano'ng eksena o gano'ng katindi. So, pinaalam mo ba ito kay Dini? Kasi syempre, alam niyo na din po siguro na-try ko na din na mag-love scene before and everything. I don't know, for some reason, the experience this time around felt a bit different because parang the times that I shot love scenes before, parang I don't know how to explain it, but it was a lot more youthful. Ngayon kasi, there was a certain level of maturity kasi sa mga eksenang ito. And hindi naman, tama naman si Derek na huwag tawaging erotic kasi naman talaga siya, pag pinanood mo, hindi naman talaga siya erotic eh. It's, the presence of the love scene is really needed for the movie kasi sobrang passionate siya. And doon ko naranasan na yung difference between these specific scenes sa movie na to at saka yung mga love scenes na nagawa ko in the past. Yun nga, parang may lalim siya. May lalim siya ngayon. So, even though hindi ko first time na makagawa ng ganong klaseng eksena, na sabi ko kay Direk na it's my first time feeling it in this way, going through it this way, and yung effect niya din, ibang-iba. So, I mean, yeah, a love scene is a love scene, pero pag dinaisect mo kasi, tsaka yung dating niya, syempre, sa mga manonood, iba talaga. Ay, yun ang masasabi ko. And siguro makikita nyo na lang yun kapag napanood niyo yung pelikula. Yeah, hindi mo nasagot yung pinaalam mo ba kayo? Pinaalam kayo? Sorry, hindi ko pala narinig yun. Si Billy kasi, actually ito yung first script niya na long time na hindi niya nabasa. So hindi niya alam kung anong magiging story dito sa mismong pelikula. But I do tell him about the scenes that I'm shooting kasi ayoko naman ng gulatan. Parang hindi naman tama yun na biglang magugulat na lang siya, may mga ganong eksena ko. So without giving away the story to him, kasi gusto ko din na makuha yung organic reaction
niya sa buong kwento, sinabi ko sa kanya kung ano mga klaseng scenes yung sinushoot ko, kung how far I went and everything. So alam naman niya. And wala naman siyang, I would say pa nga na mas uncomfortable ako kaysa sa kanya eh. Kasi parang sinasabi niya, ano ba, love, okay lang yan, kailangan yan for the movie and everything. So, I would say na ako mas nakaramdam pa nga ako ng discomfort. Si Billy, wala. Natanong ko lang si Diego and Colleen, how do you feel ang ginawa niyong pelikula sa produkto ng isang national artist? Ricky, how do you feel? Of course, honored. Napaka-honored ako. And to find out pala that Direk Mac, I know kasi Sir Ricky has worked with my dad several times, but the first time ko makasama si Direk Mac, and he's also worked with my dad several times. 80s pa lang, diba Direk? 80s pa lang, hindi pa 90s. So, honored na sabi ko, wow, and now I get to work with you din, so parang the next generation din. So, I'm very honored. It's sana hindi lang ito yung last. Sana hindi, masundan pa to. Yan po. Yes, Colleen. Naman po, same naman po, I felt very honored, but at the same time, medyo pressured. Kasi syempre, naman, ang dami na nilang nagawang pelikula na napakaganda, marami na silang nakatrabaho ng artistang mahusay. So, syempre, tinatanong ko din sa sarili ko kung kaya ko to meet their expectations sa pelikulang ito. I think ako lang talaga yun, napapressure lang talaga ako sa start. So, but it's a good kind of pressure kasi syempre gusto ko namang magawa ng tama and mabigay ng justice kasi maganda yung script, maganda yung pagkasulat ni Sir Ricky, and sana lang kasi mahilig din ako magsulat ever since bata pa ako. So, alam ko din yung feeling na, at saka magbasa, so alam ko yung feeling din na kung may nakikita kang kwento in your head, tapos yung kinalabasan parang hindi siya nag-meet dun sa expectations mo. So, ang sa akin lang, sana kung ano yung vision nila para sa project, sana yun yung mabigay namin. Sana yun yung nagawa namin. Pwede ko sagutin yun. Sige. Yes, Direk. Pagtapos ko i-edit yung pelikula, so nag-picture lock ng pelikula, pinapanood ko kay Ricky. Ang sabi ni Ricky, Ma, sulit na nag-antay tayo kasi ang feeling niya, sina Diego at si Colleen, perfect casting. So, kuwa si Ricky nung nakita niya yung performances ng dalawa. Ang feeling niya, perfect si Colleen as the female lead at si Diego bilang male lead. Mahirap gawin yung pelikula eh. Magalingan sila. Naintindihan ko kung bakit sila umatras nung una eh. Hindi lang dahil sa mga sexy scenes eh. Kasi maraming sexy scenes, saka half of the film, dahil nasa loob, half of the film, halos pantik para lang si... Grabe naman si Colleen. Si Colleen, tapos naka-break na half of the... Si Diego din hindi lang si Colleen, si Diego din pinakita din si Diego sa tapos, yung pelikula nagsimula sa Hello, hi, what's your name? Papunta doon sa pinakasukdulan, all in 90 minutes. The film happens in 12 hours. Mula sa oras na nagkilala sila sa bar hanggang sa Bukang Liwayway. So, in 12 hours, natakel yung buhay nila the last 5 years. So, ang daming, mahirap talaga, mahirap siya ka nakakapagod. Kaya lang ang swerte ko kasi si Colleen at si Diego laging handa. They come very prepared and they're... Magaling sila dyan. Oo, at saka sabi ko nga kay Colleen Colleen, relax. Lagi ko sinasabi sa kanya to kasi ako naniniwala ako na lahat ng preparation nangyayari before the shoot. Dapat pagdating sa shooting, relax ka na. Hayaan mo nang let the preparation take over once I finish the rehearsal. Si Colleen hindi, nagme-makeup pa lang. Direk, so anong gagawin natin ngayon? Anong gusto niyong gawin ko dito? At what point ako dapat? Ang dami niyang tanong. Relax. Relax ka lang. Hindi ko siya sinasagot. Relax ka lang, mamaya na natin ito. They're so eager to work. Binuhay mo yung Manila. Bakit Manila? Yung background. Bakit Manila? Nung napanood ni Ricky yung pelikula, sabi niya sa akin, bakit tatlo ang bida mo?
si Colleen, si Diego, and the city of Manila. It's my own. I love the city of Manila. Thank you, Direk. The structure, the architecture, the landscape. Mula nung 80s, lagi na akong pupunta na Maynila. Iba ang energy ng Manila kumpara sa ibang mga syudad sa Metro Manila. I am from Manila. Oo, yeah. Ang ganda ng Maynila. Lalo na yung area ng Jones Bridge, tsaka Escolta, tsaka Chinatown. Yes. Tapos papunta sa Malate at Mabini. Noong 80s, tandaan mo, Correct. June noong 80s, ibang energy ng Manila. Buhay na ba ako? Hindi pa. Yes, of course. College ako na rin, kung ibang-iba. So, sabi nga ni Ricky, nung kinunan mo ang Maynila, buong-buo ang puso mo. No? Oo, gusto ko ng Manila. Nung architecture ng Manila, ang ganda-ganda. So, yun.